Hinilingan ko po kayo mag-stay up. When they were distracted. I had to be poisoned. Maybe I've been pushed around by those rogues. Thank you. Strange. I've never met them. Okay, dito po tayo sa 2 Samuel. Po ay connected po sa aking inawit. Anything that costs me nothing. Ang aking pong napag-aralan last Sunday, yung aking minessage, pumasok sa isipan ko itong tema na to. Kaya ito ang ginawa kong mensahe sa araw na ito. Anything that costs me nothing. Meaning mga kapatid, yan ay expression, Yan ay expression na ating naririnig. Mga bagay na handog, maging yung buhay natin, ay dapat natin ihandog sa Panginoon na mayroong pong halaga. Pag ikaw ay maghahandog ng mga bagay sa Panginoon, higit sa lahat ng buhay mo, na ihandog sa Panginoon ay dapat may halaga. Amen. May cost, may value. Merong halaga yan sa Panginoon pagka tayo po ay maghahandog sa Panginoon. Especially ang ating buhay. Amen? So, buksan po natin dito sa 2 Samuel chapter 24 verse number 24. 2 Samuel 24 verse number 24. Ito yung point na kung saan sa buhay po ni David, ayaw po niya na maghahandog na walang halaga sa Panginoon. Kaya pagka siya naghandog, may halaga. Especially ang buhay niya, inihandog niya sa Diyos na may halaga. How about you? Buhay mo ba binibigay mo sa Panginoon na handog? Sa umagang ito, sa araw na ito? Inihandog mo ba ang buhay mo na may halaga sa Diyos? Hello? Amen. Kaya dapat po may halaga. Anything that costs me nothing. I'm offering anything that costs me nothing. 2 Samuel chapter 24. Sabay-sabay po natin basahin. 2 Samuel chapter 24 verse number 24. Andiyan na po kayo? Say amen. Amen. Basahin po natin sa verse number 24 ng 2 Samuel 24. Ready? Begin. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. So yan po. Ay po'y manalangin. Mapagpalang Diyos ang mabanal na nasa langit. Salamat po sa oras na ito. Na matunghayan po namin ang ginawa po ni Haring David. Na kung saan nag-alay po siya ng hindi po ito walang kwenta. Kundi ito'y mayroong halaga. Kami po ay nandito, Panginoon, na inaalay unang-una ang aming mga sarili na may halaga. Sabi po nga po ng Romans chapter 12, a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is our reasonable service, Lord. Salamat po, Panginoon. Kung kami po ay maghahandog, ibigay na namin ang maayos, tama na handog para sa iyo. Hindi yung tira-tira lamang po. Hindi yung mga natira lamang po sa aming buhay ang ibinibigay namin sa inyo, kundi yung best ng aming mga buhay at ng aming mga handog na ihandog sa inyo, Panginoon. Salamat po sa aming pag-aaral sa buhay po ni David. Kung samot dalangin namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, mga kapatid. Pamagat po ng ating pag-aaral ay pinamagatan po, Surely, I will not offer anything that costs me nothing. Yan ang aking pamagat. Yung kinanta ko kanina, pamagat yun, anything that costs me nothing. Pero, dinugtungan ko, Surely. Kasi sinabi po dito ni Haring David, Surely.
Kung inyo napansin sa 2 Samuel, sinabi niya, sa 24, verse number 24, mayroon siyang sinabing surely. Sigurado na nag-ahandog po siya, tama yung inihahandog niya. Sigurado, pag siya ay naghandog, no? Hindi siya hindi ito sasablay. Pag naghandog siya, sigurado sure ball. Pag naghandog siya, sigurado ito ay mahalaga. No? Hindi yung pipitsugin ang ihahandog niya. Ang ihahandog niya sa Panginoon, best na handog. Mahalagang handog. No? Yun ang pinakamahalaga sa buhay ng Kristiyano, mga kapatid, na ihandog natin ang best sa Panginoon. Katulad ni Haring David. Pansinin po natin ang kanyang sinabi dito, mga kapatid, sa verse 24. And the king said unto Arauna, nay, but kasi niya, ang nangyari po dito, atras tayo ng konti, si Arauna ay meron pong ino-offer na libre, na threshing floor na sinasabi po dyan sa verse 23. No? Atras tayo ng konti sa verse 21. And Arauna said, wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, to buy the threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, that the plague may be stayed from the people. And Arauna said unto David, let my lord the king take and offer up what seemeth good unto him. Behold, here be oxen for burnt offering, for burnt sacrifice, and threshing instrument and other instrument of the oxen for wood. All, take note, verse 23, all these things did Arauna as a king give unto the king, and Arauna said unto the king, the Lord thy God accept thee. Ano ang makikita po natin, mga kapatid? Kasi nagkaroon po ng kasalanan si David noong umpisa sa chapter na ito. No? Meron pong kasalanan siyang ginawa at nagkaroon ng tinatawag na plague. No? O salot sa buong Israel. At para mawala yung salot na yon, kailangan po sumunod siya sa pinag-uutos ng Panginoon. Yung threshing floor at saka yung oxen na ihandog ay binibigay po ni King Arauna para sa king na si David. Pero ayaw niya pong tanggapin dahil ayaw ni David na free. No? Ayaw niya yung libre. Gusto niya bayaran niya yung oxen sa kanyang threshing floor. No? Alam niyo po ba yung threshing floor na tinutukoy po dito? Ito po yung ginagalawan ng mga baka, no? Umiikot-ikot, yun yung mga ani na andon. Yung ani. No? May mga baka dyan, tapos sa ikot na yan, yan po yung threshing floor na anihan. No? Yan yung gikan. So makikita natin, yun yung binili yun yung ino-offer ni Arauna. No? Na free yan. Binibigay ko na lang sa iyo, Hari David. Kasi yung nasa puso ni Arauna, no? Pero ano sinabi niya? Nay! Napansin niyo yung verse number 24, nay. Ano yung sabihin niyo? No. Ayaw niya. Ayaw niya yung libre. Ayaw niya yung libre. Bisa kasi sa mga Kristiyano, saan sa libre? Hindi po palagi dapat gano'n. No? Kailangan matuturin tayo na ano? Bigay. Matuturin tayo magbayad. No? Huwag tayong kuripot. Hindi kuripot eh. Minsan ganun po ang Kristiyano, kuripot. That's right. No? Ayaw ng Panginoon na tayo kuripot. Amen. Kaya si David hindi siya kuripot eh. Yeah. Binibigay na sa kanya yung 50, yung oxen, yung threshing floor ni Arauna, pero hindi niya tinanggap. No! Sabi, nay! Nakita niyo po sa verse 24, nay! Yan yung no. Anong sinabi niya? Babayaran kita. Hindi yan libre, babayaran kita. Ano binayad sa kanya? 50. Nandiyan sa verse 24. Ano yung 50? 50 shekels of silver. No? Kaya makikita niyo yung sinabi niya, nandiyan yung pamugat ng aking title, surely,
I will not offer anything that costs me nothing. No? Surely, pag ako'y maghahandog, sabi ni Hari David, no? Hindi ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon, sa Diyos ko na walang halaga sa akin. Lahat ng inahandog ni David ay may halaga. Especially ang kanyang buhay. Binibigay niya na handog sa Diyos na may halaga. Hindi siya magbibigay na walang halaga, kundi may halaga. Kaya nga yung 50 shekels of silver, may halaga po yung inandog niya, yung treasuring floor at saka yung oxen. Alam niyo po ba yung treasuring floor sa yung oxen, yun yung ginawa po na templo ni Haring Solomon. That time na yun, ito po ay nabili ni David kay Arauna. Ginawa pong templo yun ni King Solomon. Okay? Kaya magiging aware po tayo doon. Then, alam niyo po ba kung ang inano ko sa yung 50 shekels sa panahon ngayon, as of May 2026, ang halaga po noon ay Philippine peso. Average ay 50 in Israelite New Shekels, INLs, yung kanilang pera ay maabot po na 1,038 pesos to 1,045 pesos. Philippine peso. Ito yung halaga sa panahon natin ngayon. Pero siyempre, sa panahon nila noon, malaking halaga to. Yung 50, no? Shekels of silver. Siyempre, sa panahon ngayon, maliit lang na halaga para sa atin. Pero ito sa kanila, napakalaking halaga to. No? Kaya ibinibigay ni Haring David na merong halaga, 50 shekels of silver, ay napakahalaga yun na yung treasuring floor at yung oxen ay binigay niya para sa Panginoon. At ginawa yung templo sa panahon ni Solomon, na kanyang anak. Nakuha niyo pong punto dyan? Pero sinabi niya, mga kapatid, yung pinakamaganda, I will offer anything that costs me nothing. Kaya nabanggit niya po yun. Pag ako'y maghahandog, ang gustong ihandog sa Panginoon ay yung mahalagang bagay, especially ang aking buhay. Ganun dapat ang tayo, mga Kristiyano. Pag maghahandog tayo sa Panginoon, yung best. Hindi yung mga leftovers. No? Hindi yung mga tira-tira lang. Pagka magbibigay tayo sa Panginoon ng ating mga tithes and offering, hindi yung mga tira-tira lang. Yung mga commitment natin, hindi mga naiwanan o matagal nang hindi natin naibigay sa Panginoon. Yun ang ayaw ni David na ibigay sa Panginoon, yung mga leftovers, yung mga tira-tira, yung mga ano na lamang po, no? Na hindi buo, kulang-kulang. Hindi naman tayo nagbibigay sa tao, nagbibigay tayo sa Diyos. Bakit ang binibigyan natin ay binibigay ng Kristiyano, leftovers? Nakakalungkot po. Di ba? Pagka nagbigay tayo ng para sa Kanya, pero pagka bumili ka ng cellphone mo, napakamahal. Hindi ka nanginayang. Pero pagka sa Panginoon, nanginayang tayo. Nakakalungkot po. Bibili ka ng 20,000, 15,000 na cellphone, 20,000 cellphone, 30,000 na cellphone, pero pagka nagbigay ka, tira-tira lang sa Panginoon. No? Yan ang gusto niya ng kalaban eh. Pero ang gusto ng Panginoon, ibigay mo yung para sa Panginoon. Eh, bibigay ba natin yung para sa Panginoon? Alam niyo po ba yung ating tithes ng ating church last week? Last week lang. Wala pa 1,000. Okay? Check natin yung ating mga sarili, mga kapatid. No? Yung binibigay ba natin best para sa Panginoon?
O, si David, binigay niya ang kanyang best para sa Panginoon. Hindi siya nanginayang. Minsan tayo nanginayang. No? Nakakalungkot po. Ang dami natin dito. May mga trabaho tayo. Pero yung ating offering, walang pang pambayad yun sa ating renta. Ang ating offering, walang pang pambayad. No? Sa ating sa ating renta ng ating church. Pero salamat ng Panginoon, biyaya ng Panginoon. Ginagamit po siya. No? Ginagamit po siya. Pero challenge tayo ng Panginoon. No? I will cost, sabi niya, I will offer anything that cost me nothing. Bakit niya binanggit po ito? Sapagkat marami po sa panahon po noon, ayaw po niya na ang Panginoon ay pipitsugin. Ay, pipitsugin yung Panginoon niya. Gusto niya na mataas ang Panginoon para sa kanya. Pero sa mga panahon ngayon, ang Kristiyano, no? Minamalit lang ang Diyos. Kakalungkot po. Makabili ng damit, napakamahal. Pero sa Panginoon, walang ibinibigay. O kung magbibigay man, tira-tira. Ha? Kita po natin yan. Mga alahas, nakakabili ang Kristiyano. Pero pagka nagbigay para sa gawain ng Panginoon, tira-tira. Ha? Sapatos, mamahalin. Sasakyan, mamahalin. Bahay, napakaganda. Pero pagdating sa Panginoon, ay pagkukulang. Tayo minsan ganyan po, mga kapatid. Nakakalungkot po, no? Macedonia Church, o sila po, mga kapatid, maliit na church, pero meron silang puso sa gawain ng Panginoon. Sa pagbibigay, Panginoon, sa kanilang Panginoon na binibigay nila, ay binibigay nila ng best. Hindi sila maramot. No? Sila ay galanti pa, pero hindi sila mayayaman. No? Ganun po ang nangyari po sa Macedonia Church. Kaya palagi po binabanggit ni Apostol Paul yung mga Kristiyano sa Macedonia Church. Sa kabila ng sila po ay maraming problema na kinakaharap, pero marunong silang magbigay para sa Panginoon. No? Kaya pansinin niyo po dito, si David, both the threshing floor and the oxen, sabi sa verse 24, binili niya yung threshing floor and oxen for 50 shekels of silver. So, hindi po libre na, binibigay na nga po sa kanya na libre, pero hindi po niya tinanggap. Gusto niya bayaran. Kasi sa kanya, meron siyang tinatawag na yung kredibilidad. Ayoko magbigay sa Panginoon, no? Yung libre lang. Gusto ko pag nagbigay ako, mayroong halaga, may value. Kaya yung binili niya yung oxen, yung treasury floor, ng 50 shekels of silver, no? May halaga. Tayo kaya, mga kapatid, pag nagbigay ba tayo sa Panginoon, may halaga? May halaga ba yung binibigay mo sa Panginoon? Especially yung buhay mo? Pag pupunta ka ng church, kahit pa meron pamasahe, kahit malayo ka pa, pero may halaga yung ginagawa mo, yung pamasahe na yan, para mo ginagawa sa Panginoon, gagawin mo kasi may halaga. Amen. Kapatid, kahit sa trabaho mo, kahit ikaw ay trabaho na hindi ka papasok ng linggo, sasakripisyo ka para sa Sunday, bibigay mo para sa Panginoon Sunday, yan ay may halaga sa Panginoon. Kahit na meron ka negosyo, isasarado mo, no? Nasa
Ibabago mo yung negosyo mo para lang sa Panginoon. Dahil mahalaga ang gusto mo makapunta sa araw ng pananambahan, yung linggo. I offer anything that cost me nothing. Yun ang nais ni David na mangyari, mga kapatid. Pag tayo po ay naghandog ng handog para sa ating Panginoon, may halaga. Ito ay buhay man. Ito ay napakahalaga sa Panginoon. Amen. Hindi natin dapat Yes, Lord. pinagdadamot sa Panginoon ang lahat ng bagay, especially ang buhay na meron tayo kasi galing ito sa Kanya. Galing sa Kanya ang buhay mo. Yung buhay natin, yung katawan natin, we are bought with a price. Tayo ay binili na may halaga. Nako niyo po? We are bought with a price, therefore glorify God in our body, in your body, in our body. We must glorify God in our body. Sapagkat itong katawan na ito, kapatid, hindi yan sa iyo, hindi sa akin ito. Ito ay binili na may halaga ng ating Panginoon. Amen. Tapos tayo mag-o-offer sa Panginoon. Mga leftovers na lang. Tira-tira na lang. Yung oras ng Kristiyano, tira-tira na lang. Pag tuwing linggo, palagi kang late. Tira-tira na lang ang Panginoon sa iyo. Ang Panginoon hindi na-relate sa biyaya ng Panginoon pagka tayo binibigyan ng mga papapala, pag blessing. Hindi siya late sa atin. Kailan ba naging late ang blessing ng Panginoon sa iyo at sa akin? Pero tayo mga kapatid, yung oras, tira-tira na lang po binibigyan natin sa Panginoon. Sa ibang bagay, pumupunta ka. Sa ibang mga lugar, pumupunta ka. Pero pagka prayer meeting, wala ka. Ginagawa pa ba natin yung prayer habit natin tuwing alas 8? Wala na. Pag alas 8 ba, lumuluhod ka pa ba sa Panginoon? At yung iyong luhod, ginagamit mo pa ba yan sa Panginoon tuwing alas 8 ng gabi? Diyan sa iyong bahay? Sa bawat bahay natin? I will offer anything that cost me nothing. Mag-o-offer ka ba ng iyong sarili, ng iyong handog, ng iyong buhay na may halaga sa Panginoon? Kapatid, ang nais ng Panginoon at ang nais ni David gano'n. I-offer mo, i-offer natin yung mga mahalagang bagay dito sa mundo. Your time, your treasure, your talents. Bigay mo sa Panginoon. Hindi tira-tira ang Panginoon, mga kapatid. Paano ba ihandog yan? Sakripisyo dapat, mga kapatid, may kasama pong sa sakripisyo ang Kristiyano. Parehas naman tayo nagtatrabaho. Oh? Bakit hindi natin magawa? Na umatin ng umaga. Umatin ka ng umaga, sa hapon, hindi ka naatin. Umatin ka ng linggo, hindi ka maatin ng Thursday. Lagi ka naman umatin ng Thursday, bakit hindi na ngayon? Ano ang problema? Hindi ang Panginoon may problema. Tayo ang may problema. Hindi ang Panginoon may problema. Ikaw at ako ang may problema. Pag hindi ka na umaatin, hindi ang Diyos ang may problema. Ikaw at ako. Amen. Amen. Yun ba ang ino-offer mo sa Panginoon? That cost you nothing? Yung bang ino-offer mong mahalaga sa Panginoon na may value? Kung kailan mo lang gusto umatin, kung kailan oras mo lang gustong pumunta ng church ng gusto mong oras. Kapatid, hindi po gusto ng Panginoon yun. Kailangan ng best ibigay natin sa Panginoon. Best ang ibinibigay sa inyo ng Panginoon, best din ang in return na ibigay natin sa Kanya. Kaso ibinibigay natin in return, kulang eh. Nakuha niyo pong punto. Buti nga, nabuhay pa tayo ngayong araw na ito eh. Eh paano kung kinuha na tayo ng Panginoon? Amen. Praise. Paano pa tayo, buhay pa tayo ngayong araw na ito? Amen. Yung iba, hindi na sinikatan ng araw. Right.
Yung iba, hindi na huminga. At yung iba, nandun na lamang po sa ospital. Nakahiga. Pero ikaw, nandito ka. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord. Bakit? Para bibigay natin yung mahalagang bagay para sa Panginoon. You offer to God, no, the best you can give. No? Kailangan po natin yung mga kapatid. Kaya nais ng Panginoon maging kagaya tayo ni David. Napakaganda ng kanyang sinabi. I will offer anything that cost me nothing. Sa tuwing siya magbibigay, gusto niya may halaga. Sa tuwing siya po, no, ay magsasalita, gusto niya yung kanyang sinasabi ay best para sa Panginoon. How about you? How about us? Pag magbibigay ba tayo sa Panginoon, best ba natin binibigay? Yung best ba yung binibigay mo sa Panginoon? O yung tira-tira na lang? No? Kailangan po natin. Kaya ang sabi ng awitin kanina, no? Ang ganda po ng sinabi ng awitin dito. I cannot come before my righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need. No? Hindi na kailangan. And hope He please. He wants me to give a heart that truly is. Gusto niya ibigay, no? Yung talagang best. An offering of highest price. Kasi niyo po, yung offering niya yung highest price. Pinakamataas na presyo. A servant whom the Lord can use. Ikaw yun, at ako. Tayo yung gusto niyang magamit. No? I will not offer things. Sabi niya, I will not offer anything that cost me nothing. No? Ayaw niya na, sabi niya, hindi siya mag-o-offer ng mga bagay na walang halaga o katuturan. Ang ino-offer niya palagi may halaga at may katuturan. I place before Him nothing less than my very best. No? Lagi po niya, mga kapatid, yung kanya nga pong binibigay, dapat best bigay din po natin. And if I call to sacrifice, kung tayo po ay magbibigay ng sakripisyo, I will worthy of my Christ, maging worthy ito sa ating Panginoon. I will not offer I will not offer anything that cost me nothing. To serve is my goal. Tingnan niyo po, sabi dito, sabi din, to serve Him is my goal. Ano ba ang goal mo sa buhay? Yung mami dito sabi niya, to serve Him is my goal. No? Ang goal dapat natin ay paglingkuran natin siya. Anong goal mo sa buhay? Anong goal natin sa buhay, mga kapatid? Tayo ba'y kataga? Kain, tulog, gala lang? No? Leisure lang ba ang katapat ng katawan na ito? Leisure lang ba ang katapat ng katawan na ito? Yung gala lang tayo? May mga Kristyano, puro gala lang sa ano eh, sa mga malls eh. No? Pagkatapos ng church service, gagala, hindi na babalik sa hapon. O kaya gagala muna, saka magpupunta sa church. O kaya mauunang gala, wala ng church. Ganun po nangyayari po ngayon sa panahon natin. Marami ng Kristyano, leisure. No? Ano yung leisure? Gala. Inuuna yung gala kaysa Panginoon. So, paano ka mag-o-offer ng mga bagay na mahalaga sa Panginoon kung uunahin yung leisure? Leisure ang kinuuna eh. Hindi lang leisure, pleasure. Yeah. Leisure din. Ano ibig sabihin ng pleasure? Yung mga karangyaan. Dito sa mundo, yung mga karangyaan, dito sa mundo gusto niya, makamtan niya. No? Puro isip pera, puro isip negosyo, puro isip trabaho, pero hindi niya inisip ang Panginoon. Puro isip dito eh. No? Kaya yung sabi sa Luke chapter 12, buksan natin, tingnan niyo po yung isip niya dito sa Luke chapter 12, yung mayaman na namatay. Sarili niya palagi inisip niya. Luke chapter 12. No? Sabi dito sa Luke chapter 12, mga kapatid. Sahin po natin, Luke chapter 12.
Sabi po dito sa verse number 10. Verse number 17. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Ano yung gagawin ko? No? Saan ko ilalagay yung mga bagay nito? No? Yung mga blessing na meron siya. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Kasi, sagana na siya, masagana sa kanyang buhay. Pero ano nangyari? And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Buti lang gusto niya. No? Kumain, ano ba? Minom at magsaya. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Nakita niyo po? Hindi niya alam, yun na pala yung oras niya na siya'y mamamatay. No? Then, sabi diyan, then whose shall those things be which thou hast provided? So, is he that layeth up treasures for himself and is not rich toward God? Ano pinapakita dito? Sabi sa verse number 17, thought within himself. Yung kanyang isip, palagi ang sarili niya. Ang kanyang isip, palagi ang sarili niya. Hindi niya man lang inisip ang Panginoon. Hello? Thought within himself. Isip niya, kumain, uminom, magsaya. Kumain, uminom, magsaya. Pero hindi niya inisip ang Panginoon. Ako niyo po, punto. Ganyan po ang ibang Kristiyano sa panahon ngayon. Hindi na inisip ang Panginoon. Hindi na inisip ang pananambahan. Kasi kung inisip mo ang Panginoon, isipin mo ang pananambahan. Kung iisipin mo ang Panginoon, isipin mo maglingkod sa Diyos. Kung iisipin mo ang Panginoon, isipin mo magbigay para sa Panginoon sa gawa niya. Pero hindi mo inisip ang Panginoon. Inisip mo lang sarili mo. Tama po? Pero inisip niya lang sarili niya. Nakakalungkot po, marami pong ganyang Kristiyano sa panahon ngayon. Iniisip lang nila ang sarili nila. Okay? Kaya sinabi dito sa awitin, to serve Him is my goal. Ano ba ang goal mo? Paglingkuran dapat ang Panginoon. Amen? Ang ating goal ay dapat paglingkuran natin ang ating Panginoon. How could I withhold? No? Kung sabi doon, whatever's mine is given me, it is not mine own. No? Yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi ito sa atin. Sa Kanya rito. Galing sa Kanya yung binibigay niya sa iyo at sa akin. At hindi ito sa pinagkatiwala lang sa atin yun. Sabi dito sa awitin, no? Whatever He requires, it is my desire. No? May desire dapat tayo. Minsan wala nang desire ang Kristiyano. Kung ano yung hinahanap ng Panginoon na required ng Panginoon sa iyo at sa akin, wala na yung desire mo. Ano ba ang required ng Panginoon? Maging faithful tayo. Pero minsan, ayaw na natin, wala na sa atin yung desire. Wala na yung ating pagnanasa, wala na yung pagnanais natin na maging faithful tayo. Required sa atin eh. No? Sabi, sa Timothy, di ba? Sinabi, it is required in stewards that a man be found faithful. Faithful ba tayo? Required yun. Dapat desire natin maging faithful sa Panginoon. Ang tanong, kausapin natin sarili natin, faithful ba tayo sa Panginoon? So, kailangan tayo mag-offer sa Panginoon na may halaga. I will offer anything that costs me nothing, sabi ni David. How about you? Ano sasabihin mo sa Panginoon? Di ba magandang sabihin din yun? Yung sinabi ni David. Nasasabihin mo rin sa Panginoon, Lord, right now, today, I will offer anything that costs me nothing. Sabihin mo rin sa Panginoon. Sabihin din natin sa Panginoon, Lord, sa araw na ito, mula ngayong araw na ito, uumpisan ko na maghahandog ako, unang-una, ang aking sarili bilang aking buhay, nahandog ko sa iyo na may halaga mula ngayon hanggang sa iyong pagdating sa rapture time. Amen?
Wala ngayon, Panginoon. Bibigay ko na yung oras ko sa iyo. Bibigay ko na yung talents ko sa iyo. Bibigay ko na yung mga talents, yung ating mga talento, ibigyan na natin sa Panginoon. Yung ating time, bigyan na natin sa Panginoon. Minsan hindi binibigay ng Kristiyano ng talents. No? Yung mga binibigay yung tira-tira na lang. Hindi na binibigay yung talents. Yung treasures. No? Hindi lang yung time mo ibigay mo sa Panginoon. Hindi lang yung talents mo ibigay sa Panginoon. Pati yung treasures mo ibigay mo sa Panginoon. Sabi ng Bible, lay up treasures upon heaven. Where moth, no rust, not corrupt. And where thieves not. No? Hindi na nanakawin yung mga kayamanan mo sa langit pag kayo nagbigay sa Panginoon. Lay up for yourselves treasures upon heaven, in heaven. No? Kailangan po doon tayo mag-ipon, mag-imbak sa langit, hindi ito sa lupa. Okay? So, kailangan po natin yun. There are 4 points na ating pag-aaralan patungkol po, I will offer anything that costs me nothing. Number 1, kita po natin. No? So, binigyan ko lamang po kayo ng doctrine, no? Sa mga bagay na yun. Number 1, dito natin unahin. Yung context nito, mapapansin natin, David sinned by numbering Israel, bringing a plague upon the land. No? So, yung pinakanilalaman ng chapter na ito, sa chapter 24, verse 24, itong buong chapter na to, na nagkasala si David by numbering Israel, bringing a plague upon the land. No? Yun yung context. Yung command, God commanded David to build an altar. So, inutos ng Diyos na magtayo si David ng altar. No? Yun po yung ginawa ng Panginoon kay David. Inutusan po siya to build an altar on the threshing floor. No? O araw na to stop the plague. Para huminto yung plague. No? Huminto siya, kailangan niya magtayo ng altar at gagamitin yung threshing floor na binili po niya. Doon kay Arauna. So, yun ang kailangan pong gawin. Then, pero merong ang temptation dahil si Arauna gusto niya i-offer dito na walang bayad. Pero salamat, yung declaration ni David, refuse uttering the profound principle, I will not offer burnt offering unto the Lord, my God, unto that which doth cost me nothing. Kaya sinabi niya po niyan. Dahil kasi gusto niya yung may halaga ibigay niya sa Panginoon. So mapapansin natin yun yung kasaysayan po ng chapter 24 na to. No? Dahil sa inutusan si David na magtayo ng altar para mawala po yung plague. Okay? So makita po natin. So, verse number 1, point number 1, the problem with costless worship. The problem with costless worship. Yung problema sa walang, alam niyo po yung minsan yung pagsabi na yung costless, wala kang gagastos eh. Yung free, kasi si Arauna, na makita po natin, binibigay sa kanya na free. Pero salamat, si David, hindi siya pumayag. Gusto niya may bayan. No? Ayaw niya ng free. Gusto niya kasi may halaga yung ibibigay niyang offer sa Panginoon. Hello? Eh? Ikaw ba gusto mo pagka nag-offer ka ng iyong buhay at nag-offer ka ng ibang bagay sa Panginoon, yung walang halaga? Siyempre, di ba mayroong halaga? Dapat may halaga din po kagaya po ni David. Ano? Kaya nga po, may halaga po yan mga kapatid. At kaya nga, in-example ko kanina mga kapatid. Di ba? Halimbawa, hindi wala naman sila Sister Narlita dito. Namamasahe pa sila. Wala doon sa Kupang. Hanggang dito. Magkano po masahe? 150. O, sabihin na natin 150. Balikan 300. Balikan 300.
Pero yung mga kapatid, ano yun? Sacrificial yun. Ginagawa mo yun para sa Panginoon. Eh yung iba dito, hindi na nga namamasahe. Hindi na nga tayo namamasahe dito, pero may mga kapatid na tayo malalayo, namamasahe sila. Pero bakit? Para sa gawain ng Panginoon, para sa Panginoon nila ginagawa. Amen. Ha? May halaga yung kanilang ginagawa. Kung bakit sila pumupunta rito kahit malayo sila. Yun ang kagandaan mga kapatid, may value yung ginagawa nila sa Panginoon. Eh ikaw na malapit, anong gagawin mo para may value yung ginagawa mo sa Panginoon? Dapat maaga pa lang nandito ka na. Malapit ka na nga. Kung sino pa yung malayo, siya pang maagang pupunta. Di ba nakakaiya? Kung sino pa yung malayo, siya pang maaga. Yung malalapit dito, siya pang huli. At yung malalapit dito, sila pa yung absent. Di ba nakakahiya yun sa Panginoon? Sa part na mga malalayo at maaga sila, di ba tayo nahiya? Na tayo ang late, na tayo pa yung absent, yung malalayo sila pa present, sila pa yung on time. Hello? I will offer anything that costs me nothing. Nais ng Panginoon, maging kagaya po tayo ni David. Kahit malayo malapit ka, maging on time ka sa pag-attend. Amen. Nakakaya kung sino pa yung mga hindi normal, sila pa yung maagamisan. At kung sino pa yung hindi normal, sila pa yung faithful sa pag-attend. Alam niyo po ba yung sinabi ni Christina dito? Yung Thursday? Pastor, wala akong pang-maintenance. Pero gusto kong umatin sa church. Amen. Praise God. Alam niyo po yung ginawa. Naano ko to? Oh? Sabi ko, buti pa yung taon to. Na kahit na walang pang maintenance, para lang pumunta sa church, pupunta. Praise the Lord. Oh? Kaya ako siya in-example kasi wala naman siya dito eh. Panginoon na malawala sa kanya. No? Sister na kita, wala rin dito. Kaya ako siya in-example. Bakit? Yun pong katotohanan eh. No? Salamat may mga Kristiyanong ganun. Na kahit na may sakripisyo sa kanilang buhay, nagpapatuloy, nagpapakatapat sila sa Panginoon. How about you? How about us? Na kahit na tayo po may mga karamdaman, may mga sakit tama sa katawan, papatuloy ba tayo? Hindi po dapat maging reason. No? Doon talaga lamang po ang ating pong hinto eh. Dito wala tayong hinto. Doon sa langit lang ang may hinto. Doon lang tayo hinto lahat. Doon ang ending natin. Dito hindi pa, habang nabubuhay tayo dito, may purpose, may plano pa ang Panginoon sa buhay mo. Hello? Amen. Habang ikaw at ako, buhay pa, may plano at purpose ang Panginoon sa buhay natin dito sa mundo. Amen. Pero kung ayaw mo na may plano at purpose ang Panginoon sa buhay mo, talagang ipopromote ka na lang ng Panginoon. Di na magtatagal ang buhay natin kung ayaw na natin dito. Ako niyo po yung punto. Kaya sabi ni David, I will offer anything that costs me nothing. So the problem with costless worship, no? Kaya ngayon, kanina sinabi ko kanina, buy ka ng mahal na gadget. Hindi ka nagtitipid sa pagbabay ng mahal na mga gadget na cellphone. Hindi ka nagtitipid sa pagbili ng laptop, desktop, no? Tablet, ng mamahaling mga alahas, ng ibang mga gamit na mamahalin, pero pagdating sa Panginoon, napaka-kuripot natin. Nakakahiya ako sa Panginoon. No? Pero salamat, tingnan niyo po, binilihan po ni David ang ating Panginoon na mahalaga, 50 shekels of silver para doon sa oxen sa threshing floor. At ito'y ginawa po ni Haring Solomon sa panahon niya, yung threshing floor na temple ng ating Panginoon. Ginawa po itong temple of God.
Okay? So makita po natin, kapatid, the problem with costless worship. Ano ba tayo magsasamba? Tira-tira na lang ang Panginoon. Pagkasasamba ka ba, yung ibibihis mo, ipitsugin, bigyan mo yung best mo. Magsasamba ka ba? No? Lahat, ibigay natin sa Panginoon na best. Hindi yung mga ano na lang, leftovers, mga tira-tira na lang. No? So, number one, makikita po natin the problem with the costless worship. Ano makita natin? It is not truly worship. Sa point yun, it is not truly worship. Worship that costs nothing, no time, no effort, no resources. No? Yung ba yung matatawag nating worship? Isa po yung walang oras, walang effort sa gawain ng Panginoon, hindi natin matatawag na worship yun. Hindi ka nag-e-effort eh. Wala tayong oras sa Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon, matatawag bang worship yun? May problem. No? May problem po sa buhay ng Kristiyano. Problem with costless worship, no? It is not truly worship. Pag sobrang kang kuripot sa Panginoon, hindi na pagsamba yun ng totoo. Namumuripot tayo. Yung oras, kinukuripot natin sa Panginoon. Etong oras na to, marami kong oras sa negosyo ko, maraming oras ako sa trabaho ko, maraming oras ako sa pamilya ko, pero pagdating sa Panginoon, wala nang oras. Costless. Ako niyo po yung costless. Yun po yun, mga kapatid, wala nang oras. The problem with costless worship. No? It is often a reflection of heart that holds back. May problema na sa puso. Kaya hindi na yan naman nanalangin. Pero kasing kasalanan na ayaw isuko sa Panginoon. Maraming Kristiyano kaya hindi na nakakatin, may kasalanan na ayaw isuko sa Panginoon. Nakakalungkot. Kasi pagka wala kang kasalanan, di ba? Sa Panginoon, yung fellowship mo sa Panginoon, nandito kayo. Yung flow, no, yung flow ng relation mo sa Panginoon, ayos. Kasi wala kang kasalanan itinatago sa Diyos. Pero kung may kasalanan kang itinatago sa Diyos, hindi ka makakatin dito. Kasi guilty kayo. Nakuha niyo po yung punto? Guilty yung isang Kristiyano, kaya hindi na siya nag-a-attend. Pero kung niya ipagsisisi mo sa Panginoon, ang Diyos ay Diyos ng second na may binigay na pagkakataon muli. No? God is a God of second chance. Siya ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi lang pangalawa, maraming pagkakataon, pero huwag natin abusuhin. Isa ng Kristiyano, inaabuso. Tayo minsan, inaabuso natin minsan ng kabutihan ng Panginoon. Huwag po ganun. It is not truly worship pagka may problema doon sa tinatawag na costless worship. Giving only the surplus. Ano yung surplus? Second hand. Mga gamit na. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, yung tira-tira, huwag na yung gamit na. Diba? Isa po, gamit na yung ating binibigay sa Panginoon. Kaya mas maganda, kung bibili ka ng damit, yung bago na. Huwag na yung surplus. Kung ibibigay mo sa Panginoon, okay, bago na bumili ka na. Huwag ka na bumili na sa surplus. Ang Panginoon naman magpo-provide eh. Sa kanya naman gagaling yung financial eh. So, ibigay mo yung hindi surplus. Hindi yung second hand. Bigay mo yung brand new. Brand new, bigyan natin. Huwag yung surplus. No? Mga kapatid, halimbawa, pag nagbigay tayo ng sa offering, huwag naman yung lukot na lukot yung pera ibibigay mo sa Panginoon. Yung malutong naman.
Amen. Yung pagka binigay mo, tumutunog. Biglang binigay o coins, tunog. Malutong na. Kasi coins eh. Kung nagbigay ka, yung malutong. No? Galing sa bangko. Amen. Kaya hindi dapat tayo constant worship, no? So, giving only the surplus, hindi tama. It is not truly worship pagka tayo po ay costless o kung nagiging kuripot sa Panginoon. At cheap tayo. Cheap, alam niyo cheap? Ang cheap mo naman. Di ba tinatawagan minsan ng tao, ang cheap mo naman? Dapat pagka tayo sa Panginoon, huwag tayong cheap. No? Napaka-cheap mo naman. Hindi po dapat ganun. No? Merong makikita natin na maganda po, pag tayo po ay sumasamba sa Panginoon, huwag tayong kuripot. Huwag tayong nagbibigay ng surplus o second hand. Maganda brand new. At hindi tayo dapat cheap. No? Huwag tayong maging cheap. Isang cheap po ang isang Kristiyano. No? Ano ang ibig sabihin ng cheap? No? Napaka-cheap mo naman. Ano eh? Repot. No? So makita po natin, number one, the problem with costless worship, it is not truly worship, giving only the surplus. A cheap, no? A cheap person. No? May danger yan of treating God. No? Danger. David understood that entering God's presence to have a plague required treating the situation with absolute reverence. So, yun po ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Yung presensya ng Panginoon. David understood, no? That entering God's presence, no? Yung presensya ng Panginoon palagi ang dapat na ating ginagawa. So, point number one, the problem with costless worship. Number two, the principles of costly sacrifice. The principles of costly sacrifice. Ano makikita natin dito? It is personal. No? Si Arauna, makita natin, offered the sacrifice. It was Arauna's offering. No? Offering niya sa Panginoon ni David eh. Nag-offer din siya. O sige, libre na ito. Bibigay ko ito yung stress nito sa kayo baka. No? Offering niya. Pero si David, makita niyo po na personal po niya. It is personal. It must cost me. No? David needed it to buy his own. Kung gusto ni, halimbawa, si Brother Lito, gusto niya ibigay. Halimbawa, yung sasakyan sa Panginoon. So, sa kanya yun. Para kay Brother Lito yun. Eh kung sa akin naman, gusto ko, bumili ako ng sasakyan na ibibigay ko sa Panginoon. Dapat may cost sa akin. May halaga yung binili ko para sa Panginoon. Sa kanya kasi galing yun eh. So, ibig sabihin, may halaga na yun sa kanya. Dapat ikaw din na magbibigay sa Panginoon na may halaga, meron kang binili. May halaga yung pinagbilian mo. Yung binili mo. Para pag in-offer mo sa Panginoon, may halaga. Tama? Amen. Hindi yung libre. Kasi minsan po, nasanay po ang Pinoy sa libre. Hindi po pwede yung palaging libre. Minsan, okay yun. Pero pag palagi na lang ganun, hindi na tama. Kailangan po ding masanay tayo na magbayad. No? Magbayad. Kailangan din po yung magtuto tayo magbayad. Amen. The principle of costly sacrifice, kaya may sakripisyo. No? Costly sacrifice. Nagsakripisyo ka. Halimbawa, Panginoon, ito na lamang po ang ibibigay ko alam ko, ikaw na magpo-provide ng pangangailangan ko. Alam niyo po yung nangyari doon sa yung uman, Serepana. No, yun na lang po ang kanilang pagkain. At pagka yung pagkain na pumunta si Prophet Elijah, humingi ng pagkain ng tinapay na yun. Ano nangyari? Nagkaroon ng pagkain.
yung mag-ina. Konti na lang po yun. At pag naubos yun, hintayin na lang nila yung kanilang kamatayan. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Dumami yung kanilang nga pong pagkain. No? So, ibig sabihin mga kapatid, pagka meron kong sakripisyo, alam ng Panginoon yun, ang mangyayari, ibibigay niyo yung pangangailangan mo. Ibibigay yung pangangailangan ng Diyos sa atin kasi nagsakripisyo tayo. So, yung makikita natin, prinsipyo yun. Ikaw, anong prinsipyo mo sa buhay? Pag nagbigay ka, no? Kasi minsan ang isip natin, pag tayo nagbigay sa Panginoon, isip kagad natin, ay, bibigyan naman ako susunod ng Panginoon. Huwag mo munang ano yun. Huwag mo munang i-conclude. Kasi ano yun eh, may binibigyan ng Panginoon, hindi lang sa pera. Binibigay din ng Panginoon yung pag-iingat sa atin, yung kalusugan natin, yung ating nga pong guidance and protection, binibigay hindi lang po sa pera ang pagbibigay. No? Ang pagbibigay din po, ayan din po yung mga bagay na kung saan hindi lang po sa material things. Thank God, hindi po tayo dapat gano'n. Ang pagbibigay po, no? Yung mga bagay din po dapat na-appreciate natin, yung mga kalusugan natin, pag-iingat sa atin, no? At marami pang iba, hindi lamang po sa money matter, hindi yung sa mga bagay na yun. Malusog, hindi ka nagkakasakit. Amen. Diba? Isang bagay na po na-appreciate dapat natin sa Panginoon. Yung iba, palagi nagkakasakit, pero ikaw hindi. Yung iba, palagi nasa hospital, pero ikaw hindi. Yung iba, palagi nandun sa banig ng karamdaman, pero ikaw, salamat, hindi. Bakit po? Nandun po yung tinatawag na pag-iingat ng Panginoon. Guidance and protection. No? So, makikita po natin dun yung prinsipyo. Yung prinsipyo, no? Ng sacrifice. Principles of costly sacrifice. So, ganito po yung si David at saka si Arauna, magkaiba sila pero meron silang sarili-sariling sakripisyo. No? May kanya-kanya po silang pagsasakripisyo na binibigay sa Panginoon. Not only that, the principle of costly sacrifice, it is personal. Sa point letter B, it is intentional. Ano yung intentional? It requires planning. No? May plano po si David. Ano yung plano niya, mga kapatid? David insisted of paying full price. So, ang plano niya ay magbayad doon sa binibigay ni Arauna. No? Ang plano niya ay magbayad. Hindi niya gusto tanggapin na libre yung ibinibigay ni Arauna. Yung wrestling floor saka yung oxen. Okay? So, yun yung it is intentional, no? It requires planning. So may plano siya. He did not accept a cheaper alternative. No, hindi niya gusto yung alternative na, ay ito, libre. Kaya hindi rin po maganda yung palagi ano natin yung libre. Kasi masasanay tayo, kung may naglilibre sa atin, kailangan minsan, ay ito yung bayad. Magkusa ka namang magbayad. Ay tayo naman, magkusa ka ay kumayad si, malulugi ka naman, pagka hindi ako nagbayad, okay na, bayad ka rin. No? Magbayad din tayo. Hindi palagi libre. Correct. No? Kailangan, Brad, ito, okay, hindi tinanggap, basta nagbayad ka. Huwag natin sanayan yung palagi nililibre tayo. Ang maganda, minsan tayo naman na maglibre. Hindi palagi tayong nililibre. Maganda, tayo naman ang nililibre. Nasasanay yung Kristiyano sa ganyan eh. Palaging gusto, libre na lang eh. Libre na nga yung kaligtasan. No? Gusto pa, pati yung pagkain. Libre. Minsan-minsan, okay yun. Pero kung palagi, huwag naman tayo masanay. Okay? Okay ba yun? Yan po ang sabi, yan maganda kay David. Ayaw niyang sanayin sa kanyang sarili na libre palagi siya. Okay? So makita po natin, it is sacrifice. No? So makita po natin kay David, truly giving, when we give away something we want to keep. No? So, ang tunay na pagbibigay ay nangyayari kapag tayo ay nagbibigay na isang bagay na gusto nating panatilihin. Pagka tayo nagbibigay,
No? Kung bibigay tayo na gusto natin panatilihin nyo. Katulad yung ating tithes and offering. No? Pag nagbibigay tayo, yun ay pananatilihin natin. Kasi required yun ng Panginoon. Utos po yun eh. Ang pagbibigay ng tithes and offering. It is required. Yan po ay command ng Panginoon. Nasa Bible ba? Busan natin, tingnan niyo po. Sa Corinthians. 1 Corinthians. Nasa Bible ba? 16, verse number 1 and 2. Ito pong record ko sa mga Kristiyano ito na ang pagbibigay ng tithes and offering, ng tithes, no? Yung tithes, ang tinutukoy ko, ang tithes. Yung offering sa 90% yun, ikaw na magdi-decide yun. Pero yung tithes, alam nyo, yan ay utos na dapat natin sundin. Now, concerning the collection for the saints, no? Tayo yung saints. As I given order to the churches of Galatia, anong sumunod? Even so do ye. Oh, even so do ye. Ibig sabihin, gawin pa rin natin. Amen. Yung ginagawa ng mga churches of Galatia noon na nagbibigay sila ng tithes, until now, dapat gawin din ng mga Kristiyano. Kristiyano ka ba? Kristiyano ba tayo? So, even so do ye. Even so do ye. Even so do ye. Yan ang sabi ni Apostol Paul, no? Sa mga taga-Corinto, sa mga Kristiyano nasa Corinthians. Even so do ye. Kaya nga sabi niya sa verse 2, upon the first day of the week, ano yun? Sunday. Upon the first day of the week, Sunday. No? Let everyone, hindi po bawat, let everyone. Kung Kristiyano ka, na ikaw'y nilagay dito sa FBC Marikina, matuto kang magbigay ng tithes mo sa Panginoon. Individual. Sabi niya, no, everyone. Ano sabi niya sa verse number 2? Everyone. Let everyone. Hindi po, kung nagbigay ang pamilya, ay lahat na. Hindi package po ha. Ang pagbibigay, hindi package. Halimbawa, sa pamilya namin, no, iba yung tithes ko sa tithes ni Sister Gobella. Iba rin yung tithes ni Aliana. No? Halimbawa, si Aliana ay meron siyang tawag dito, yung binibig allowance. So, yung binibigay sa kanyang allowance, doon siya kukuha ng 10%. Yun yung tithes. Sa mga nagtatrabaho, halimbawa, kumita ka ng 1,000, magkano ang tithes mo? 100. Pag kumita ka ng 5,000, 500, pero mas malaki sa iyo. Tama. Sa 1,000, kumita ka, o di 900 sa iyo, 1,000 sa Panginoon. Tama po? Kasi 10% ng 1,000 is 100. So yung 90%, mas malaki sa iyong natira. Sa 5,000, 500 ang Panginoon, sa Panginoon, 4,500 sa iyo, mas malaki pa rin ang natira sa iyo ng 90%. So, ang nangyayari mga kapatid, minsan, tinitignan ng Kristiyano yung ibinibigay na 10% na 500, hindi yung 4,500. Hindi sa 90% siya tumitingin. Doon sa 10%, tinitignan niya. Kaya pagka lumaki yung binigay niya, hindi siya tumingin doon sa natira. Doon sa ibinigay, doon siya tumitingin. Eh, ang laki na yun. Pagka umabot na ng libo yan, sabihin natin 5,000, kumita ka ng 50,000, no? Yung 45,000 natira sa iyo, ang titignan ng tao, yung 5,000. At itip ngayon yung Kristiyano, ay malaki na to. 5,000 na to. Hindi niya naisip, yung 45,000 na natira sa kanya, mas malaki yun. Yung 90% na natira sa kanya. Doon ka mag-o-offering naman, doon sa 90%. So, base na yun sa iyo. No? Yung tinatawag na sa 1 Corinthians 9:7. No? Ito, yung it is more blessed to give, sabi doon na ayon sa iyong puso. Ayon sa ididikta ng iyong puso. Doon sa 1 Corinthians, no? 9:7. Ano po sabi diyan? Second Corinthians. Sabi dito sa verse number 6.
2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, no? Yung galing sa puso niya, purposeth in his heart, so let him give. So sa 90%, sabi diyan, so let him give according sa kanyang puso. Kung may natira sa iyo sa 900 sa 1,000, dahil yung 1,000 binigay mong tithes, yung 900 doon ka kukuha ngayon ng offering mo. Natira 1,900. So magkano yung offering mo? Nasa sayo na yun. No? Yun yun. So let him give not as grudgingly nor of necessity for love or sabi diyan for God loveth a cheerful giver. So doon yun. So let him give. So doon po sa 90%, doon ka kukuha sa 900. Pagka 50,000, doon sa 45,000. No? Ayon sa dinikta ng puso mo. Nakuha niyo po? Ayon sa dinikta ng puso natin. Kung binigay mo, piso, operin mo yun eh. Dinikta ng puso mo yun eh. So be it. Yun ang dinikta ng puso mo. Pero kung gusto mo, mas malaki pa doon, so be it din. Kasi yun ang dinikta ng puso mo. Pero yung tithes, mga kapatid, yun po ay utos na dapat sundin. Utos yun eh. Even so do ye. Gawin dapat yun. So yun ang mangyayari, mga kapatid. Sa tithes mo, sa 1,000 is 100. Kung lumaki yan ng 50,000, 5,000. Hindi mo dapat ipagkaila o ipagdamot yun sa Panginoon, yung 5,000. Ha? Nung ako po ay malakas-lakas pa yung kumpanya namin, talagang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Siguro na di naman sa naging experience ko, dati mabot lang ako ng 10 to 15, kapagbigay po ako ng 60,000 plus. Kabili ko ng sasakyan yun, kapagpagawa ko ng bahay, ang kalakasan pa ng kumpanya namin. At yun ay binigay ko para sa Panginoon. Yun na po, mga kapatid. Hindi po yun sa laki. Halimbawa, kumita si Brother Lito ng 1,000, binigay niya 100. Ako kumita ako ng 100,000. Binigay ko, ano ba ang 10% ng 100? 10,000. Binigay ko, hindi 10,000. Sino ang tama ang nagbigay sa amin? Yung 100. Kasi tama ang binigay. 100, yung 10% na 1,000. Ako, binigay ko lang 900. Kulang ng 9,000, kulang ng 1,000. Kailangan 10,000 eh. Kasi 100,000 eh. Diba? So, hindi kompleto yung aking ibinigay na tithes kasi 9,000 lang ibinigay ko. Dapat 10,000 ang ibinigay ko. So, hindi kompleto. So, yung ba matatawag na tithes? Hindi. Kulang po yun. No? Hindi po matatawag na tithes yun. No? Incomplete. 9,000 lang. Kailangan 10,000. Kung ako'y kumita ng 100,000, bibigay ko 10,000. Hindi 9,000 lang. Dapat po 10,000, hindi 9,000. So, tama yung binigay niya na 1,000 na kinita niya, 1,100 yung 10% no? At ibinigay niya. So, tama sa kanya. Kahit na mali itong binigay niya, tama yung binigay niya. Pero kahit na malaki yung binigay ko, mali. May mali sa binigay ko, kulang. Ako niyo po yung punto. So, yun po yung sacrifice. It is obedient. David was obeying the divine command to build the altar. So makita natin yung pagsunod ni David ay sinunod niya ang utos ng Panginoon. No? Magtayo ng altar. At ginamit po niya yung threshing floor na kanyang binili. No? To build the altar, and he did so in a way that honored God's holiness. Para ma-honor niya ang banalan ng ating Panginoon. No? So makikita po natin yan yung point number 2. Ano yung point number 2? The principle of costly sacrifice. Number 3, the pattern of the ultimate sacrifice. The pattern, yung gagayahin, susundan
No? Sino yung gagayahin natin? Walang iba ang ating Panginoon. Jesus paid it all. The pattern of ultimate sacrifice na dapat natin gayahin, walang ibang Panginoon. Binigay niya ang kanyang ang kanyang buhay. No? Binigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa isang anak. Walang iba si Yesu Cristo. No? Yun po yung ultimate sacrifice. Jesus paid it all. The ultimate sacrifice was Jesus Christ, who suffered not just some of his time, but his whole life for us. No, hindi lang yung oras ang ibinigay niya, kundi ang binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Para sa amin. No, ang buhay ng Panginoon ang ibinigay niya para sa ating lahat. Hindi lang yung oras niya ang ibinigay niya sa cross ng Calvary. Hindi lang niya ibinigay yung oras niya doon. Pati ang buhay niya para sa bawat isa sa amin. Okay? So, makikita natin the pattern of the ultimate sacrifice. Point number 3. Jesus paid it all. Diba may awitin yan? Jesus paid it all. So, sa point letter D, our response to the cross. No? Sa point letter A, Jesus paid it all. Number 2, our response to the cross. Ano yung ating response doon sa cross? Since God gave His only Son, our worship should be reflect a similar dedication. No? I-dedicate na natin yung ating mga sarili kasi dinedicate ni Jesus Christ ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Para sa bawat isa sa atin, dinedicate ng ating Panginoon yung kanyang buhay. How about you? Kailan mo ibibigay yung buhay mo sa Panginoon? Kailan natin ibibigay yung buhay natin sa Panginoon? Tayo ay patay na, hindi na tayo makakapagbigay kasi patay na eh. Pero habang nabubuhay tayo, pwede pa natin bigay yung ating buhay bilang dedication o paghahandog. Okay? So makita po natin yan sa point letter B, our response to the cross. No? Give your life now. No? Surrender your life now to God. And sa point letter C, grace is not cheap. No? Grace is not cheap. Ano po ito? While salvation is free, following Christ is costly, demanding our lives. Nakuha niyo po? Yes, ang buhay na walang hanggan ay regalo na walang bayad. Pero pag sunod natin sa Panginoon, merong halaga. May demanding na dapat nating ibigay yung ating buhay na paglingkuran ng Panginoon. Tama? Binigay na sa atin yung buhay na walang hanggan. Pero anong gagawin natin? May demand. No? Merong cost. Bibigay mo ang buhay mo sa Panginoon para paglingkuran. Hindi yung wala tayong gagawin. So, kailangan meron tayong action. Meron tayong responsibility. So, makita natin yung point number 3, the pattern. Kasi siya tutularan natin eh. Nung nandito siya sa mundo, ano ba ginawa po niya? Naging example po siya. Naging sample, no? Na dapat natin tularan. So, yung kaligtasang regalo na binigay sa atin, yun po ay biyaya. Pero dapat nating gawin, mga kapatid, meron din po tayong tungkulin na siya po ay ating paglingkuran. No? Yung demand na dapat nating gampanan. No? Following Christ is costly, demanding our lives. No? And the last, dito na tayo sa pang-apat, practical application. What does it cost today? Ano ang magiging mahalaga sa iyo ngayon, mga kapatid? Ano yung magiging mahalaga sa iyo sa umagang ito? Tanungin mo yung sarili mo, ano yung mahalaga sa araw na ito sa iyo? Ano yung mahalagang ibibigay mo sa Panginoon sa araw na ito sa iyo? What does it cost today? Unang-unang mong ibibigay, oras mo. Time. Sacrificing time for prayer. Sacrificing time for Bible study. Sacrificing time for serving the Lord. Sacrificing. Mga kapatid, marami sakripisyo ibuhos natin sa Panginoon. Maraming Kristyano ngayon, wala nang sakripisyo, puro na lang comfort zone. Gusto palagi nasa comfort zone. Ayaw na magsakripisyo. Wala na silang wala na yung tawag dito, ayaw na nila yung palaging, ay, may init eh. Hindi mo na ako ate sa church, kasi wala pa namang aircon doon ngayon, ano na kayo, no? Mahina na.
Pray natin na mapagawa ito. No? Mapalinis yung ano. Mapalinis yung ano, yung... Parang Oo. Hina na yung kanya eh. malinis yun. Hindi ko lang ano, pwede yata siguro yung maliit yan. No? Yung kita kayo sa taas, yung kita tayo. So, tignan natin kung pwedeng yan yun. Isalpak. Dapat Malinis natin sa ano niya eh. Para ano yung ano. Dapat liko-liko nilalagay sa filter. Oo. O, pag-pray natin na meron pong ano yan. Ria? Sige. In case, tignan ko yung ano, kung pareho sila ng ano, yung laki. What's up? Para magamit yung isa. So talent, yung time mga kapatid, kailangan po natin, hindi po yung sacrifice your time for prayer, for Bible study, for ano, and serving others rather than leisure. So kailangan po natin, magkaroon tayo ng sacrifice kaysa yung libangan, yung libang-libangan, yung paglilibang na lang. Our time. Not only our time, our talents, using our abilities to build the church rather than just for self-promotion. So hindi na po dapat po yung self-promotion na lang. Kailangan yung abilidad natin. Isa kasi ang Kristiyano, walang availability. May ability pero walang availability. Nakakalungkot po, minsan ganun ang Kristiyano. Meron siyang abilidad, pero wala siyang available time. No? Wala siyang available hindi niya bibigay yung kanyang time sa kanyang talents niya. No? So, yung time dapat ibigay sa Panginoon, yung talents ibigay sa Panginoon, and the third, sa letter C, our treasure. Giving to God's work in a way that requires us to adjust our lifestyle rather than giving our of excess. No? Hindi mga kapatid, yung ating minsan yung mga excess lang po ang binibigay natin sa Panginoon, yung mga tira-tira ba? Kailangan bigyan natin yung ating mga treasure sa Panginoon, yung tama. No? Hindi yung mga excess lang. O yung sinabi mong mga tinatawag na yung kanina nabanggit ko kanina, no? Hindi yung mga excess lang na ibibigay sa Panginoon, hindi dapat excess lang. Kailangan yung buo. Okay? So, time, talents, treasures, isang may pride. Yung our pride, no? Laying down our own wills to follow His as Jesus did in Gethsemane. Ano ginawa po ni Jesus Christ sa Gethsemane? Siya nanalangin. Para maalis yung pride ng isang tao, ng isang Kristiyano, mag-pray. Kasi ninyo po, pagka tayo nag-pray, nawawala yung pride natin. Amen. Yung yabang natin, nawawala. Pagka nanalangin ka, magiging humble ka sa Panginoon. Masasapawan yung kayabangan ng panalangin. Kaya kailangan mga kapatid, pag nakikita na natin mayabang tayo sa sarili natin, mag-pray na tayo. Lord, alisin niyo po yung kayabangan sa aking puso. Yung pride. Kaya yan, pagka nanalangin ka, mawawala yung pride sa kayo, yung ating boasting. No? Pag-iayabang. So, kailangan po yan. So, yan po ang ating now. And for the conclusion, mga kapatid, dito na tayo sa conclusion. Evaluate your offering. Suriin mo ang iyong inihahandog sa Diyos. Suriin natin kung tama ba yung inahandog natin sa Diyos. Does your worship service or giving actually cost you anything this morning? No? This morning, does your worship, yung pagsamba, service, o paglilingkod, or giving, pagbibigay natin sa ating Panginoon, actually cost you anything? So, mahalaga na meron po tayo, no? May halaga ba ang iyong pagsamba, paglilingkod, o pagbibigay ngayong umagang ito? So, i-check natin yung ating mga sarili. May halaga ba yung ating pagpunta dito sa church? May halaga ba yung paglilingkod natin? Yung umawit ba dito tayo, may halaga ba? Yung pagpunta natin sa church, may halaga ba? Yung pagbibigay natin mamaya, may halaga ba?
Lahat ba ng ating ginagawa ay may halaga ba sa Panginoon? Kailangan may checking tayo. May double check natin ng ating mga sarili. So, give your best, not the rest. O ito yung sinabi ko, give our best. Kaya nga inawit natin our best. Hear ye the Master's call, give me thy best. Or be it great or small, done it is best. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of men, but for the Lord. Hello! For the Lord! Bibigay mo yung best mo. Not the rest, but the best. The best yung kung ikaw ay magbibigay, ibigay mo ng lahat sa Panginoon. Huwag ka na magtira-tira yung mga leftover. No? Yung mga leftover, huwag mo na ibigay sa Panginoon yung mga leftover. Ibigay mo buo. Huwag yung tira-tira. No? Not bring God leftovers. Not bring God's leftover. Huwag magdala ng mga tira-tira sa Diyos. And the last, surrender fully. Buong puso kang sumuko o magsuko ng iyong buhay sa Diyos. True worship is offering your body as a living sacrifice. Sabi ng Romans 12 verse 1. No? Ang sabi sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. No? Yun po yung ang ganda po, kailangan ito ay holy, acceptable, and perfect will of God. Ginagawa po natin yan, no? Perfect will. Yan, nandiyan yung tatlong will. Holy, acceptable, and perfect will of God. So, ang tunay na pagsamba ay paghandog niya ng kanyang katawan bilang isang haing buhay. Ang tanong, yung paghandog mo ba sa umagang ito ay haing buhay? O wala? Kailangan meron kang living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay? So dyan, sa tayo, pick up natin, 4 na punto. Ano ang una mga kapatid? 4 na punto na yan. Number 1, the problem with costless worship. Number 2, the principles of costly sacrifice. Number 3, the pattern of the ultimate sacrifice. And the last, practical application. So yan po ang 4 na ating pong napag-aralan sa umagang ito. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Let us pray. Let us bow our head and close our eyes. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Haring David na sinabi niya, I will offer anything that costs me nothing. Maghahandog po siya. Maghahandog po dapat kami ng mga bagay na may halaga sa iyo, Panginoon. Especially ang buhay namin ay mahalaga sapagkat ito ay binili mo na may halaga. You are bought with a price, therefore glorify God in our body. Habang kayo po ay nakapikit sa gabing sa hapong sa umagang ito, kapatid, umagang ito, may halaga ba ang ino-offer mo sa Panginoon? Habang kayo po nakapikit. Nais ng Panginoon, ibigay mo ang mahalaga sa Panginoon. Anything that costs me nothing. Lahat ng bagay na may halaga ay dapat ibigay sa Panginoon. Unang-una ang buhay natin. Binigay mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? O hindi pa? It's about time surrender. Habang kayo po nakayuko, ay awit po. Magpapatugtog po, Sister Aliana, I surrender all. Bigyan mo sa umagang ito, kapatid, ang buhay mo. So si David, isang hari, ay nagbigay ng kanyang buhay, ng kanyang tanging handog na mahalaga. How about you? Ano ibibigay mong tanging handog sa Panginoon sa umagang ito? Ibibigay
Ibibigay mo ba ang iyong sarili bilang tanging handog sa Panginoon sa umagang ito o kailan o wala na? It's about time, mga kapatid. I offer anything that cost me nothing. How about you? Kung sinabi ni David, ibibigay niya na may halaga ang lahat ng bagay na meron siya, special ang kanyang buhay. How about you? Hindi ko ba kaya? Kaya mong ibigay yun, kapatid, kung gusto mong bigay. Kaso nangyayari, mga kapatid, tayo po, ayaw natin mag-commit sa Panginoon. Natatalo tayo ng laman. Natatalo tayo ng ating sarili. Para tayo yung mayaman na gusto palagi sarili ang masusunod, hindi ang Diyos. Sa bawat tayo sa umagang ito, bigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Bigay mo ang mga bagay na meron ka sa Panginoon, na meron ka sa sarili mo na ibibigay mong handog na halaga, na may halaga sa Panginoon, especially ang buhay mo. Your time, kailan mo ibibigay ang oras mo sa Panginoon, kapatid? Maraming nasasayang na oras sa buhay mo at sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ito hindi natin ibibigay, kailan pa? Wala kang oras minsan sa Panginoon. Wala kang oras minsan sa pagpunta sa church. Wala kang oras minsan sa pagpunta sa Bible study, sa prayer meeting. It's about time. May time ka na dapat ngayon. Your talents, mga kapatid. Isang mga talents mo, hindi mo binibigay sa Panginoon. Dati ka umaawit, bakit ngayon hindi ka na umaawit? Dati naman pagkalinggo umaawit ka, bakit ngayon hindi na? Dati sumasabay ka ba pagka may umaawit dito? Ngayon hindi ka na makaawit kahit na nandiyan ka sa upuan. Minsan po, no? Inatitigas na natin ang puso natin. It's about time, sa umagang ito. Get right with God. Kung meron tayong mga pagbubulang, pagkakasala na gawa sa Panginoon, ipagsisi natin sa ating Panginoon. Dahil ito nagiging cause minsan sa ating pong problema sa ating buhay Kristiyano. Huwag natin hayaan ang ibabaw ang laman sa spiritual na ating kailangan. Kailangan mo, kaibigan, yung talents, give your talents to God. Give your time and give your treasures. Kailan mo ibibigay yung para sa Panginoon? Minsan, ninanakawan natin ang Panginoon sa ating mga tithes and offering. No? Kailangan po natin ibigay yung para sa Kanya. Huwag po natin siya pagnakawan. About time, matuto tayo magbigay ng tama sa Panginoon. Huwag po natin siyang, sabi po dito, a man can rob God. Yeah! No? Ninanakawan po. Huwag po natin nakawan ng Panginoon. Sapagkat hindi po siya cheap. Hindi po dapat ibibigay sa kanya mga leftovers. Binibigay dapat sa ating Panginoon buo. Hindi po siya tira-tira. Ang ating Panginoon, hindi po Diyos ng tira-tira. Kailangan best po ang ibinibigay natin para sa Panginoon. Hello? It's about time. Think about it. Ayusin natin ang ating mga sarili. Yan po ang nais ni David na ating nga pong ma-apply sa ating buhay. I will offer anything that costs me nothing. Ay po'y manalangin. Pagpalang Diyos sa mga panalanan sa langit, salamat po Panginoon sa mga dapat po namin matutunan Panginoon sa mga ganito at may apply. Salamat po Panginoon sa aming pagsamba ay tama ang aming motibo. Sa aming pagsamba, Panginoon, tama ang aming mga puso at isipan. Sa aming pagsamba, Panginoon, tama po ang aming nga pong mga hangarin. Tulungan niyo po kami na maging kagaya po ni Haring David. Na kami po pag nagandog, ang dapat iandog namin ay may value, may halaga. Hindi po yung tira-tira na leftovers lamang po ang binibigay namin sa inyo.
Ang dapat namin bigay, Panginoon, ay best. Buo na wala pong pag-aalinlangan sa aming puso. Thank you, Lord, sa aming natutunan sa 4 na punto na ito. Kailangan po namin, Panginoon, causeless worship. Hindi po dapat po kami, Panginoon, kuripot. Sa mga Kristiyano, Panginoon, na kuripot. It's about time maging tama ang puso namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga prinsipyo katulad ni David, na hindi po palagi kami take ng take. Kailangan din po kami po mag-give. Hindi lamang po palagi take ng take, kailangan give and take. Sa about time na kami rin po kailangan ay magbigay. Hindi palaging maghingi. Mapalad po ang nagbibigay kaysa naghihingi. Salamat po na tinuruan niyo po kami na mapalad ang nagbibigay sa binibigyan. Thank you, Lord, sa aming natutunan. Prinsipyo po ni David na kung saan binili niya yung para sa iyo. May halaga. Thank you, Lord. Ganun din po sa sakripisyo na ginawa po niya. Salamat po, magkaroon po kami ng sakripisyo sa aming buhay Kristiyano. Mga oras po na nasasayang, Panginoon, imbis na masayang, maibigay po namin ito ng tama sa inyo, Panginoon, sa umaga ito. Maging yung application, Panginoon, i-apply po namin sa aming buhay Kristiyano ang tama na pagbibigay sa aming sarili at sa mga bagay na meron kami, Panginoon. I will offer anything that costs me nothing. Salamat po sa aming natutunan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po. Diyan po tayo magbukas. I hope and pray na meron po tayong natutunan sa umagang ito. Tayo po ay dadako sa ating operatory prayer. Okay na lang kapatid na dito, brother dito. Amen. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po yung manalangin para po sa ating pagbibigay. Tayo po yung panandalian yung muko at pumikit para po ito paggalang sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, dakila ka sa lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli sa araw na ito, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Salamat po sa buhay po ni Haring David, Panginoon, na siya po ay nagbigay na may halaga, Panginoon, Lord. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, na ito po ay aming pagbibigay ay magkaroon po ng halaga na galing sa aming mga puso, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na ang pagbibigay na ito ay tama na may halaga na galing po ito sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon, sa mensahe na ito na yung pinagkaloob sa amin, O Lord. Salamat po, Panginoon. O pray, Panginoon, may apply po namin ito sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon, especially yung may bigay namin ng may halaga ang aming buhay, Panginoon. Ang aming oras, Panginoon. Lord, patawad po sa lahat sa aming mga pagpupulang, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nasayang namin na mga oras, Panginoon, na hindi namin ito ginawa ayon sa iyong kalooban, O Lord. Lord, kami po ay patawarin, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa aming mga pagpupulang, Panginoon. Sa aming mga pagkakamali, Panginoon, Lord. Tawad po sa lahat, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa araw na ito, Lord, na may apply po namin ito, ang mensahe na ito, Panginoon, sa araw na ito. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Hingin sa mga kapatiran po, Panginoon, na wala po rito, Lord. Tulungan niyo po ko sila, Panginoon, na muli pong makabalik dito po sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, Lord. Lapit po namin bawat isa sa aming, Panginoon, Lord. Lapit po namin ang aming mga trabaho, Panginoon, ang aming negosyo, Panginoon, Lord. Open pray, Panginoon, Lord, na palaguin niyo po ang aming negosyo, ang aming mga trabaho, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, Lord, upang may bigay po namin
ang para sa inyo, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Maging aming pagbibigay, Panginoon. Basbasan niyo po, Lord, na ito po ay may bigay po namin na galing po sa aming mga puso, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat sa araw na ito. Ito po ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, tayo po imawit ng thank you, Lord, for saving my soul. Awitin po natin ng thank you, Lord, for saving my soul. Ready? Sing. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Tayo po ay pupuling papasalamat sa talumpay. Ngayon po, dadako tayo sa mga birthday celebrant. Birthday ni Brad Mac.